adventures. Ito ang ating Yamaha Mio Gravis 125. I-review natin ng konti kung ano yung mga specs at features. Ito palang Gravis natin ay version 2. Mio Gravis version 2 2025. Nabili ko ito last September 12. Magto 2 months na. 2 months na pala. Tignan natin mga specs and features. Ito makina, may 4-stroke 125cc air-cooled. Air-cooled pa lang siya. Dahil 125cc lang siya, kayang-kaya niyang palamigin ng makina. Ang compression ratio niya 9.5.1. Ang power 9.4 horsepower. At ang kanyang torque 9.5 Newton power at 5,500 RPM. At ang kanyang oil capacity ay 0.84 liter. Dito naglalagay ng oil. Yan. Ang Mio Gravis 125 ay automatic. Automatic scooter with clutch type CBT or big belt tawag nila, automatic. At ang kanyang starting system ay wala ng kickstart. Pure electric na siya. Ang tawag nila ACG or alternating current generator. Pinag-combine ang starting motor at alternator. Kaya pag in-start, tahimik ang makina. Walang cranking sounds. Dahil walang kickstart ang Gravis natin, linagyan na siya ng voltmeter or battery voltmeter. Diyan natin, tignan natin yung volt at mga ano ang nasa digital panel niya. Ito, may orasan siya. Ito ang fuel gauge. Ito ang sa speedometer niya. Meron din siyang echo. Ito naman ang sa odo. Trip, meron din siyang trip. Pero isang trip lang siya. Trip A lang. Ito yung battery niya, battery voltmeter. Dito sa ating left handle, nandito ang brake level. Ito. Linagyan na rin siya ng handbrake. Ayun yung handbrake. Ito. Pipindutin lang yan. Ito. Yan, pipindutin lang siya. Ayun, naka-handbrake na siya yan para kung nasa incline position ka, hindi basta-basta aatras o aabante. Pag aabante ka na, aalis ka na, pindutin lang ulit at matatanggal na yung kanyang handbrake. Nandito na rin ang ating left side mirror at sa kanyang baba, ito ang kanyang headlight, high and low. Ito naman ang kanyang turning signal, left and right. Pag naka-left ka o right, para bumalik sa gitna, sa off, pindutin lang ulit. Ayan. Dito sa baba niya, nandito na yung busina. Pero huwag na tayong bumusina muna dahil tahimik itong lugar na to. Baka mabulabog yung mga nagde-date. Sa kanyang right handle naman, nandito rin ang siyempre side mirror, right side mirror. Sa baba niya, start and stop system button. Ayan. Kapag nasa traffic ka, kung naka-on ito, pag minto ka, after 5 seconds, mag-o-off ang makina niya. Automatic mag-o-off. At pag pa-underin mo, i-throttle mo lang. At under na. Hindi na kailangan i-switch ang susi. Sa baba naman niya, ito yung kanyang hazard light. On, off.
At dito naman sa pinakababa, ito naman yung kanyang start button. At ito ang kanyang throttle. Ito naman ang kanyang right brake lever. Ito naman ang kanyang ignition. Naka-shutter lock na siya. Ayan. Naka-shutter lock, may lock na siya. Sa unang posisyon, naka-off siya. Sa kaliwa naman, pag gusto mo siyang i-lock, pakaliwa. Dito naman sa kanan niya, open. Pindutin mo ito para mag-open ang kanyang fuel cap. Yan, ito, pindutin natin. Ayun. Dito naman sa baba ng fuel seat, nakasulat. Ito naman ang pag-open, pagbukas ng upuan. Pindutin lang siya. Pwede na siyang i-open. Pag-start mo na ang engine sa on. Ayan. Subukan natin at i-press mo lang yung isang preno at itong start button. Yun, naka-start na at napaka-tahimik ng makina at pag-start niya. Wala mang cranking sound. Yan, ma-under na siya. Napaka-tahimik. Naka-on na ang makina, naka-start na. Itong ilaw niya na tinatawag na daytime running light, iilaw yan. Dahil mandatory ngayon na may nakasinding ilaw. Kahit na araw, kailangan meron kang daytime running light. Yan. Punta naman tayo sa kanyang front wheel. Dito, naka-telescopic fork siya. Medyo maliit lang ang diameter, pero sa 125, kayang-kaya na ito. At dito, naka-disc brake na siya with single caliper. Nandito na rin sa kanya ang speedometer at ang kanyang gulong ay ang size niya dito sa front wheel 100 by 90 by 12. Yeah, medyo mataba na rin siya. Yung ala medyo maliit lang ang kanyang diameter. Bali 12 lang siya. Size 12 lang siya. Dito naman sa kanyang rear wheel, naka brake drum lang siya, pero kayang-kaya naman. At isang single shock lang siya. At ang kanyang gulong sa likod may size na 110 by 90 by 12. Medyo mataba-taba na rin to, kaya safe sa bankingan, pero mas magandang ng banking. Ito naman ang kanyang lagayan ng gear oil na with capacity 100 ml gear oil. Yan, dito yung mga granahe, mga gears. At ang kanyang mga special features, gaya ng itong kanyang fuel cap, nasa harapan na. Yan. Hindi ka na kailangan magbukas ng upuan, bumaba. At ang kanyang fuel tank ay located dito sa floorboard, sa ilalim. So, nandito siya sa ilalim, oh. With capacity of 4.2 liters. Yan. Nandito siya. Gravis version 2, meron na siyang packet. Ito. Malalim din. Yan. Meron na rin siyang power outlet sa bandang itaas ng ignition. Ito siya. Bili lang kayo ng converter adapter
Kasi bilog pa siya na parang yung sasakyan, pang lighter. Bili lang kayo ng adapter para malagyan siya ng pang charge ng cellphone. Isa pang magandang feature nitong Yamaha Mio Gray Beast ay ang kanyang kill switch. Kapag itong kill switch, ang purpose niya, pag naka-stand siya, hindi siya under. Pag i-switch mo, i-start mo siya, hindi siya mag-start. Kaya safety siya. At isa pang magandang feature ng Yamaha Mio Gray Beast ay ang kanyang malapad na upuan. Ito, napakalapad niya. Komportable kang mag-long ride. At ang kanyang compartment, napakalaki. Yan. 25 liters daw siya. Ayan, may kapote ako dyan, mga gamit natin. Yan. Nabili ko pala itong Gray Beast natin ng cash 84,900 with 3 years registration. At ang kanyang freebies, meron siyang half face helmet, one Guanzon t-shirt, at ngayong 2025 meron siyang promo na libreng top box. Ayan ang kanyang top box with bracket na siya. Hanggang December ata ng 2025 lahat ng bibili within 2025 hanggang December may libreng top box with bracket. Pagdating naman sa kanyang build, bulky siya, maganda, hindi siya kalakihan, hindi siya kaliitan. Kung medyo malaking tao ka, hindi ka magmumukhang bonjing dito. Yan, para siyang Aerox sa harapan, mini Aerox. Meron na rin pala siyang Y-Connect. Sa kanyang riding comfort, okay siya dahil malapad ang kanyang upuan, malapad ang gulong, at smooth ang kanyang andar. Yan. Okay mga ka-Gray Beast, ito ang ating Yamaha Mio Gray Beast 125. Ganda. Ang color pala niya, glossy dark gray. Ganda. Smooth, makintab. Hanggang dito na muna ang review natin. Sa susunod, i-test drive natin. Tingnan natin ang tingnan natin ang kanyang performance. Okay? Yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, pwedeng paki-subscribe na lang. Ang inyong subscription ay aking inspirasyon.